Ako po si Daisy Lacanlale ng Pampanga. Panahon po ng pandemic nang matuklasan ko ang video sa YouTube kung paano nabuksan ang aking diwa at nalaman ang katotohanan. Panoorin po natin ang video na to ng Mensahero ng Silangan. Maraming hindi nakakaunawa bakit nababalot ang mundo ng masangsang na hangin ngayon. Ngunit kung nasundan nyo ang mga video series namin mula pa last year, malinaw sa inyo ang mga nangyayari. Isa lang ang bottom line, hindi mapapasubalian ang mga nakasulat. Sa mga pilosopo dyan, mamuhay kayo sa baluktot na kaisipan. Wala kaming magagawa para sa inyo. Lahat ng sinabi namin ay eksakto at tugma sa written history hanggang sa mga nangyayari ngayon. Mula dyan, nakikita natin ang direksyon kung saan tayo patungo. Sa mga gusto talagang tuklasin ang malalim na katotohanan, we suggest na panoorin nyo muna itong mga series ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Huwag munang kukontra ng kukontra hanggat hindi nyo nakukuha ang bigger picture. Maging malawak sana ang pananaw para makita ang kabuuan. Magsimula kayo sa Creation series, isunod ang Babylon series, then Rizal series, then Two Witnesses series. Kahit iyan man lang muna, magigising na kayo sa katotohanan. Nalalapit na ang Passover at ito ay magaganap sa kasagsagan ng masangsang na hangin. Napapansin nyo ba na ito ay parallel sa situation ng Israelites sa Egypt noon? Ang nangyayari ngayon ay tila isang pagpapaalala na huwag kalilimutan ang nakaraan upang makarating tayo sa patutunguhan. Huwag niyong isipin na ang Passover ay para lamang sa mga Israelites. Involved po dito ang buong mundo dahil sa principle ng grafted olive tree sa ilalim ng revised covenant ng Messiah. Ano ang naiba sa situation ng Israelites noon at ngayon? Wala. Pareho lang ang mga circumstances na nakapaligid. Ang naiba lang ay kasama na tayo sa kwento bilang grafted olive tree. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ang kwento tungkol sa Israel ni Jacob na inalipin sa Egypt. Ang paglaya nila ay pinangunahan ni Moses. Iba't ibang klaseng plague ang tumama sa Egypt at ang pinaka-finale ay ang pagkamatay ng lahat ng panganay na anak kasama ang anak ng Pharaoh. Nangyari yan sa kalagitnaan ng gabi, Aviv 14, sa gabi ng unang Passover. Binilinan sila na magkatay ng tupa, ipintura ang dugo sa mga panulukan ng pintuan, isara ang pintuan pati mga bintana, at walang lalabas ng bahay sa gabi ng Passover. Kinain nila ng mabilisan ang Passover meal kasabay ang mapapait na herbs or halaman. Hindi ba kayo nagtataka bakit kailangang mapapait na halaman ang kasabay at huwag lalabas ng bahay? Namatay ang mga firstborn kasama ang anak ng Pharaoh, anak ng slave, anak ng mga cattle. Lahat ng mga hindi sumunod sa instruction ay apektado. Sa kadiliman ng gabing yon mismo, nagdesisyon ang Pharaoh, officially discharged ang mga Israelites. Nilisan
ng mga Israel ni Jacob ang Egypt kinabukasan at yun ay nasaksihan ng buong Egypt at broad daylight. Habang nasa wilderness, isang kautusan ang ibinigay sa Israelites na dapat sundin across generation for all time. Gunitain nyo ang gabi kung saan ipinamukha ng Ama ang kanyang kapangyarihan sa Egypt. Kapag nagtanong daw ang mga bata, bakit ginagawa ito? Ipaliwanag daw na para hindi makalimutan ang gabi na nangibabaw ang kapangyarihan ng Ama. Ngayon, ano na ang nangyari sa celebration ng Passover? Dahil sa mga nagsulputang relihiyon na may kanya-kanyang mga doktrina, natabunan ang mga kautusan. Nakalimutan ng mundo ang Passover bilang paggunita sa supreme power ng ating Ama. Kung babalikan natin ang history, kitang-kita na ang mga relihiyon at sekta ngayon ay mga galamay ng Babylonian at Egyptian practices na ikinalat naman ng mga Greeks at Romans. Ang Biblia at relihiyon ay ginamit para sa pang-ilalim na agenda. Yan ay pananakop at pagpapayaman, greed and power. Sinakop nila ang mundo. Yan ang kalagayan natin ngayon. At nitong mga nakaraang buwan, sumingaw ang masangsang na hangin at kumikitil ngayon ng maraming buhay hanggang sa kasalukuyang ginagawa natin itong video. Bihira ang nakakapansin na lahat ng nangyayari ngayon ay pagpaparamdam ng Ama tulad ng ginawa niya sa Egypt noong pinalaya niya ang Israelites sa gabi ng Passover. Sinasabi namin sa inyo na uulit lamang ang mga pangyayari sa isang paraan na hindi maarok ng ordinaryong kaisipan. Hindi nyo pa rin ba nakikita ang muling paglitaw ni Moses at Elijah sa diwa or consciousness ng mga pinili? Basahin natin Mark chapter 9 verse 2 hanggang 4. After 6 days, Yahushua took Peter, James, and John with him and led them up a high mountain where they were all alone. There he was transfigured between them. His clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. And there appeared before them Elijah and Moses, who were talking with Yahushua. Sinasabi ng verse, nagbagong anyo ang Misaya at lumabas si Moses at Elijah. Nag-usap ang tatlo. Hindi natin alam kung ano ang kanilang pinag-usapan, ngunit mababanaag mo yan sa pagkakapareho ng mga role na kanilang ginampanan. Ang pagpapalaya sa mga Israelites upang makabalik sa tunay na pagsamba. Pansinin nyo, nagpakilala ang Ama kay Moses. Naulit ngayon, muling lumutang ang pangalan ng Ama. Ibinigay kay Moses ang mga kautusan. Naulit ngayon, muling lumutang ang mga kautusan. Ganun din ang nangyayari sa papel ni Elijah. Yan ang kahulugan ng transfiguration. Sa sino mang nagnanais makibahagi sa padating na heavenly kingdom, kailangang sumama kayo sa modern day Exodus ni Moses. Kailangan nating gawin ng tama ang Passover upang gunitain ang paglaya ng Israel ni Jacob mula sa Egypt. This is our Independence Day. Sa panahon ng Misaya, nagkaroon ng modification ang paggunita ng Passover. Hindi na po tayo magkakatay ng lamb o tupa dahil yun na ang ginampanan ng Misaya. Dahil sa pagbabago, nagbigay siya ng example. Ang unleavened bread na sumisimbolo sa kanyang katawan at ang katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo. Mamaya, ibibigay namin ang calendar of events. Ang Passover ay gagawin sa kinagabihan ng Day 1. Magsisimula kayo sa isang panalangin na kayo ay humaharap sa Ama at sa Misaya bilang pagtupad sa covenant at kautusan at paghingi ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Tandaan, ang inyong ginagawa ay isang sagradong gawain. Tratuhin ng may kabanalan sa puso at diwa. Isunod ang paghuhugas ng paa ng inyong mga kasama, simbolo ng pagpapakumbaba gaya ng ginawa ng Misaya sa kanyang mga disipulo. Kung kayo ay pamilya, kayo-kayo ang maghuhugasan. Mag-asawa bilang magkapareha, kapatid sa kapatid, ama sa anak, anak sa ama. Kailangan bang sabunin? Hindi po. Ang ginagawa nyo ay isang simbolikong aktibidad. We presume na naihanda nyo rin ang inyong mga gagamitin bago magsimula. Kung ikaw ay nag-iisa, maaari mo na itong laktawan.
Matapos ang paghuhugasan ng paa, maghugas ng kamay. Literal po ito for hygiene and sanitation purposes at symbolic bilang paghahanda dahil kayo ay magsasalo-salo na kakainin ang hapunan. Ihanda sa hapagkainan ang unleavened bread pati ang gagamiting maliliit na kupita para sa katas ng ubas. Usually, isang jigger ang laman. Lahat ng hindi kapanalig ng consciousness ay huwag papayagang makisali. Paano gagawin ang seremonya? Dahil taon-taon naman natin itong ginagawa, we suggest na mag-print kayo at ipa-plastic laminate nyo na ang mga talatang ibibigay namin. Huwag kalimutang itama ang pangalan ng Ama at ng Mesaya sa printed copy para hindi malito sa oras na ito ay ginagamit. Babasahin ng tagabasa ang nilalaman ng Luke chapter 22. When the hour came, he reclined at the table and the apostles with him. Then he said to them, I have fervently desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it is fulfilled in my Father's kingdom. Sa puntong ito, itataas ng padre de pamilya ang tinapay habang nagpapatuloy ang tagabasa. And he took bread, gave thanks, broke it, gave it to them, and said, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Gagawin din ito sa katas ng ubas habang binabasa ang Matthew chapter 26, verse 27 hanggang 29. Then he took a cup, and after giving thanks, he gave it to them and said, Drink from it, all of you. For this is my blood that establishes the covenant. It is shed for many for the forgiveness of sins. But I tell you, from this moment I will not drink of this fruit of the vine until that day when I drink it in a new way in my Father's kingdom with you. Matapos ang consecration, pagpipiraso-pirasuhin ng tatay ang tinapay. Huwag pong gagamit ng kutsilyo at tinidor na parang magbibiyak ng pitsapay. Kamay po ang gagamitin sa pagbibiyak ng tinapay. Pagkatapos ay ibabahagi naman ito ng ina sa kanyang mga anak. Maaari siyang tulungan ng panganay na anak o firstborn. Ganon din ang gagawin sa katas ng ubas. Matapos ang consecration, salinan ang mga kupita at ipamahagi. Lahat ng participants ay maghihintay na magsimulang kumain ang tatay bilang hudyat para kumain ang lahat. Hihintayin din ng ama na maibahagi ang tinapay at katas ng ubas sa lahat bago siya magsisimulang kumain. Tahimik niyong kakainin ang tinapay habang ginugunita niyo ang paglaya ng mga Israelites mula sa Egypt. Walang kwentuhan, eat in dead silence. Ilagay nyo ang inyong isipan na kasama kayo ng mga Israelites sa huling gabi bago sila umalis sa Egypt. Kung ano ang nangyari sa kanila noon ay siyang nangyayari sa inyo ngayon. Ito ang gabi na ipinamalas ng Abaya Hawa ang kanyang kapangyarihan sa mga Egyptians. Sa pag-inom nyo naman ng katas ng ubas, ilagay nyo ang inyong diwa sa oras ng paghihingalo ng Mesaya para sa ating lahat. Do this in remembrance of me. Yan ang misteryo ng Passover at unleavened bread. At yan ang pinaka-foundation ng Ophirian heritage. Tanong, saan ba dapat ganapin ang Passover at unleavened bread celebration? Tandaan nyo na walang ipinag-utos na gawin ang Passover sa loob ng simbahan or templo sapagkat ito ay ginawa ng mga Israelites sa loob ng tahanan behind closed doors sa katahimikan ng gabi. Ganon din sa panahon ng Mesaya, ginawa niya ang Passover in privacy sa katahimikan ng gabi sa isang upper room kasama ang kanyang mga apostles na itinuring niyang pamilya. Matthew 12:48-49. Klarado sa halimbawa na ibinigay ng Mesaya, hindi siya agree sa pag-institutionalize ng Passover at unleavened bread bilang sakramento sa loob ng simbahan. Huwag pong hahaluan ng mga pakalakalansing ng bells para gawing dramatic ang seremonya.
Ang Passover ay isang family domestic affair na inihabilin sa mga Israelites. At kailangang gawin din ito ng lahat ng tao sa mundo bilang mga lagalag na olibo na ikinabit sa Israel ni Jacob sa ilalim ng New Covenant ng Messiah. Do this in remembrance of me. Ngayon, isa pang paalala, huwag po kayong magtitira ng unleavened bread. Kailangang makibahagi ang lahat na maubos ang inihandang tinapay. Tandaan niyo po, ang unleavened bread ay sumisimbolo sa katawan ng Misaya na hindi nararapat itapon sa basurahan. Ngunit, kung sa anumang dahilan hindi niyo ito naubos, magpaningas po kayo ng uling o apoy para ito ay sunugin kinaumagahan. Kung may sobrang katas ng ubas, yun ang gamitin niyong pamatay sa nagniningas na apoy kapag nasunog na ang tinapay. Pinakamainam, huwag maghahanda ng masyadong marami. Tandaan nyo, maliit na peraso lamang ang kailangan ng bawat tao during the celebration. Ang ginagawa nyo ay ang eksaktong ginawa ng mga Israelite noong huling gabi sa Egypt. Ibig sabihin, tinatalikuran nyo ang pagiging alipin ng mga doktrina mula sa lahi ng serpent. Nakakalungkot na ang Passover ay tinalikuran ng mga tao na mas piniling tangkilikin ang mga selebrasyon gaya ng Christmas at New Year's Eve ng mga pagano. That is why this world is damned. Ngayon, sino ang mga hindi pwedeng lumahok sa Passover? Lahat ng mga hindi kapanalig. Kasama po dyan ang mga sumusunod sa mga doktrina ng Scientology at pseudoscience ng mga emerging religions. Categorically, bahagi sila ng mga sorcerers na sinasabi sa Biblia na dapat tagpasin. Naririto ang schedule ng observance at ibinigay din natin ang mga paghahanda. Note, para po ito sa taong 2020 at ito ay ayon sa Philippine time. Gawin ang nararapat na adjustment kung kayo ay nasa ibang panig ng mundo. March 24 po ang new moon corresponding sa day 1 ng month of Aviv or Nisan. Ang day 14 ng Aviv ay pumapatak sa April 6. Ito ang day 1 ng Feast of Unleavened Bread at sa gabi nito gagawin ang Passover. May dalawang special Sabbath. Day 1 ng Unleavened Bread, April 6, at ang Day 7 na pumapatak naman ng April 12. Magkakaroon ng banal na pagtitipon during those Sabbaths. Ang April 14 ay regular weekly Sabbath naman. Tanong, pwede bang magluto sa Day 1 at Day 7? Yes, allowed po ang mga gawain na may kinalaman sa food preparation. Exodus chapter 12 verse 16. Sa day 1, which is April 6, alisin ang anumang pagkain, produkto na may libadura, or yung tinatawag nating yeast. Iniutos yan, Exodus chapter 12 verse 14. Halimbawa, sa mga produktong dapat alisin ay ang ready-mix pancake flour, root beer, wine, and alcoholic drinks. Lahat po yan ay ginamitan ng libadura or yeast. Ihanda nyo na rin ang mga gagamitin gaya ng mga towels at basin na gagamitin sa foot washing. Nasa day 1 pa rin po tayo, hapon, papalapit ang gabi. Ihanda nyo na ang gagamitin para sa Passover gaya ng mga kopita, pichel para sa pure grape juice. Katas po ng ubas ang gagamitin natin, walang halo na alcohol. Ang alam po naming brand na available ay ang Welch. Pwede nyo pong palamigin yan sa ref. Kapag malapit na ang gabi, saka nyo lutuin ang unleavened bread para hindi ito manigas. May inilagay po kaming link sa description para sa video tutorial. Sa mga makikipag-joint celebration naman, kunwari dalawang pamilya na gustong magsama sa isang celebration, mainam na kumain muna bago pumunta. Ang Passover ay hindi handaan. Pansinin nyo na ginawa ng Mesaya ang Passover pagkatapos nilang kumain ng hapunan. May importante kaming kaklaruhin. Ang utos ay 7 days, tinapay na walang libadura ang kakainin. Exodus chapter 12 verse 15. Ang bilang niyan ay nagsisimula sa oras na kinain ang Passover meal hating gabi ng day 1, April 6.
Ngayon, paano ba binibilang ang 7 days na unleavened bread ang kinakain? Ganito po yun. Although pasok po sa day 1, hindi mo makukumpleto ang observance ng 7 days which is 168 hours dahil ginanap o sinimulan ang Passover sa hating gabi ng day 1. Ang kakulangan sa oras ay pupunan mo sa dulo ng day 7. Para klarado, sa day 1, April 6, kulang ka ng 18 hours. Kung kaya pagkatapos ng day 7, magdagdag ka ng 18 hours. Extension yan para kumpletuhin ang 168 hours o 7 days. Hindi nito apektado ang reckoning ng Sabat. Para lang po yan sa observation ng hindi pagkain ng tinapay na may libadura. Ngayon, sa mga Pilipino na hindi naman talaga palakain ng tinapay, hindi po ibig sabihin na aalisin natin ang kanin at puro unleavened bread ang kakainin. Hindi po ganun ang ibig sabihin yan. Maaari po tayong kumain ng kanin, basta hindi po tayo kakain ng tinapay na may libadura. Ngayon, kung kayo ay hindi nakapag-pass over dahil sa sitwasyon na ibibigay namin, kayo ay maaaring mag-celebrate nito sa gabi ng 14th day sa susunod na buwan. That is May 6, Wednesday, ayon sa provisions ng Numbers chapter 9, verse 9 hanggang 11. Sino-sino itong binigyan ng pangalawang pagkakataon? Number 1. Yung mga unclean dahil sa exposure sa patay. Kunwari, may patay kayong family member, you are considered defiled or unclean. Hindi ka pwedeng lumahok sa Passover. Number 2, yung mga nasa biyahe at doon inabutan ng Passover. Number 3, yung may mga mabigat na karamdaman na hindi nakalahok sa Passover. Linawin namin, ang second chance para sa Passover ay para lamang sa mga hindi nakasunod dahil sa binanggit naming sitwasyon. Bilang pagtatapos nitong video, hinihikayat namin ang lahat na tanggapin na natin ang tunay na pangalan kahit hindi pa kayo bautisado o hindi pa nagpabautismo. Basta ando na ang commitment ay unti-unti na po kayong mag-adjust na tungpad sa mga kautusan ng Ama. Matibay ang ating paniniwala na ang lahat ng masangsang na hangin na ating nararanasan at pwede pang maulit sa darating na panahon ay sama-sama nating malalagpasan kung ibabalik natin ang kautusan at tayo ay magpapasakop sa kapangyarihan ni Aba Yahweh. Sa ating mga new subscribers, welcome back to our heritage. At para sa lahat, be blessed. Shalom. Tunay nga ninyong tuklasin. Kung kayo'y natuto o naliwanagan, pakisuportahan ang ating video sa pamagitan ng likes and subscribes. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video na Mensahero ng Silangan.